Hi mga ka-MK! A day in my life as a mom of two boys living in Batangas. Hey guys! It's Mrs. Amentiza back again with another mini vlog! Dahil nga busy-busyhan ng mami MK nyo, late upload na naman tayo mga ka-MK. Huy! Busy-busyhan daw yarn! Alam mo naman talaga, madaming ginagawa yarn. Ito nga, dahil last Sunday pa nga to, nagsimba nga pala kami. Actually, gano'n naman talaga lagi ang routine ko tuwing aalis kami. Inuuna ko talaga muna ang mga batang asikasuhin. Dahil nga nauna naman si Kit maligo, siya na yung una kong binihisan. Since naliligo pa naman ang Kuya Cray namin, nag-ayos muna ako ng muka. Alam nyo naman na mahalaga ang bawat oras sa akin, kaya ayoko nang may nasasayang. Siyempre, minsan na nga lang tayo umalis at Sunday nga yan at magsisimba. Gusto ko naman presentable at maayos ang mukha at tsura ko. Yung mga ka-MK, kahit na meron tayong mga anak, kailangan nag-aayos pa rin tayo ng sarili natin. Pero hindi hadlang ang pagiging nanay para lang pabayaan natin ang mga sarili natin. Kaya wag natin iisipin ang mga sasabihin ng ibang tao as long as na wala tayong inaapakan at inaagrabyadong tao na lagi kong sinasabi sa inyo sa mini vlog ko. Kung iisipin natin ang mga sasabihin ng ibang tao, hindi tayo sasaya. Syempre, wala tayong ginagawang mali at masaya tayo sa mga ginagawa natin. Importante naman talaga sa lahat yung masaya tayo sa ginagawa natin. Diba? Paulit-ulit lang ang mami MK nyo. Nakakaloka. Day routine ko nga pala ang mag-skincare. Ito na rin kasi yung pinaka-makeup ko pag umaalis. Sunscreen na rin kasi to, kaya ito yung pinaka-importante tuwing lalabas ako. Talaga nakakalimutan mag-sunscreen, lalo na at lalabas ako ngayon. Ako, napakainit pa naman ngayong panahon at malapit na ang summer. Naglagay na nga rin pala ako ng very light na lipstick. Matte nga pala yan ng Maybelline. Favorite ko nga yung mga ganyang shades. Actually, yung isa kong ginagamit na medyo glossy, Maybelline din. Gusto ko kasi very light lang talaga. Bekenemen, Maybelline, char. Dati kasi talagang medyo dark ako maglagay. Gusto ko dati red lipstick talaga. Pero ngayon gusto ko very simple na lang. Kasi ako pwedeng wala akong nilalagay sa labi ko kasi medyo putla nga ako. Pasensyahan nyo na nga pala yung nangungunang-unang kong pimples dyan. Kasi naman simula nung inoperahan ako, hindi ako nakapag-skincare. Sunod lang naman ako sa instruction ng mga doktor sa akin. Yun na, mahirap na pag na-infection yung mata ko, mas lalo kong mahihirapan. Yan nga at hindi pa nga masyado pantay yung mata ko dyan. Dahil nga ngayon lang naman ako nag-ayos, lubos-lubosin na natin. Kaya na nga rin pala ako ng blush on ng Focallure. Favorite ko nga to gamitin kasi masyadong pigmented. Very lightweight lang sa face ko pag nilalagay. Mutan ko nga maglagay ng eye drop sa mata ko kaya naglagay na rin ako. Antibacterial nga pala yan. Actually, 4 times a day ko nga yan ginagamit. Meron pa nga ako isang nilalagay, ointment yon at hindi na ako naglagay kasi nga lalabas kami. Medyo sticky nga yun, mahirap na at lalabas nga kami, baka madikitan ng mga alikabok kahit pa meron akong eyeglass na suot. Nga sa wakas at natapos na din ang kuya namin maligo. Actually, pag weekends, hinahayaan ko lang siya maligo mag-isa para matuto siya. Pag weekdays naman ako talagang nag-aasikaso sa kanya mula ulo hanggang paa. Lang talaga hindi kami malate sa school. Isend ko na nga rin siya after niya maligo kasi nakabihis na yung mga kasama namin. Tapos naman ako mag-ayos ng mukha ko, magbibihis na lang din ako after ko siyang asikasuhin. Diba? Kahit malaki na yung mga anak ko, talagang todo asikaso ko dyan. Dahil full time nga tayo mga ka-MK, talagang panindigan na natin to. Diba? Proud and loud full-time mom yarn. Siyempre, grab this opportunity na mga ka-MK. Hindi lahat ng mga nanay kayang gawin yung mga ginagawa natin. Respeto natin ang mga bawat isa. Kung naman na meron tayong kanya-kanya pinagdadaanan sa buhay. Alam kong yung iba hindi kaya maging full-time mom at full-time housewife. Kaya naman saludo ko sa inyo na kahit mahirap mas pinili nyong mapalayo sa mga anak at mahal nyo sa buhay. Para lang mabigay yung mga pangangailangan nila. Pero hindi biro ang mapalayo lalo na sa mga anak. Ako sinusulit ko talaga ang mga bawat oras na kasama ko ang mga anak ko. Kasi hindi habang buhay nakadepende sila sa akin. Minsan hindi kami magkasundo at magkaintindihan. Okay lang, gano'n naman talaga. Itong ang Kuya Cray namin kahit grade 3 na, todo asikaso pa ako dito. Pero syempre, tinuturuan ko pa rin naman siya. Sabi ko sa kanya, pagdating niya ng grade 4, dapat marunong na siya. Yun kasi hindi ko muna siya ginigising para makakilos ako ng maayos. Pine-prepare ko muna lahat ng mga kailangan niya. Kusa naman siyang gigising, basta sabi ko, dapat before 6, gising na siya.
Mga 6:30 kasi ang alis niya ng bahay. Pwede naman 6:40 kasi inaantay pa rin naman namin yung service niya. Tingnan ng grade 4, dapat 5:30 gising na siya kasi papabayaan ko na siyang kumain mag-isa at hindi ko na siya susubuan. Bigyan ko siya ng 30 minutes na time para kumain. Dating naman ng 6 a.m. ay bibigyan ko siya ng oras para mag-prepare, maligo at magbihis. Talagang matuto siya step by step. Sabi ko sa kanya hindi naman habang buhay nakadepende siya sa akin at nandito ako sa lahat ng oras para sa kanilang magkapatid. Ako rin kasi talagang matuto sila habang bata pa na maging independent. Pag nasa mood ang kuya tinuturuan ko siya sa mga gawaing bahay. Talaga halata sa kanya pero minsan ganun talaga kami. Ready na yung mga kasama namin ako talaga ang huling gumayak. Ilan ba tong inaasikaso kong bata? May nga kaming lakad ngayon for today's video mga ka-MK. Iba nga muna kami sa Redemptorist Lipa. After nun papagupitan din namin tong mga batang to kasi almost 3 weeks na yata na hindi ko sila napapagupitan. Laging hindi natutuloy-tuloy. Ilan nga sila ng daddy niya ng razor kaso nga lang hindi ako marunong. Naman nagagamit lang yun pag nandito yung daddy niya. Actually si Kit-Kit nga hindi namin napagupitan at ayaw nga. Kung ba sa batang to, ilang beses na siya nagugupitan hanggang ngayon hindi pa rin nasasanay. Hindi pa nga nagugupitan may pag-iyak pang nalalaman. Diyos ko. Hindi nga namin siya mapilit at ayaw namin magkaiyakan pa sige wag na lang. Nga at parang nagmamakaawa pa na ayaw niya talagang magpagupit. Ako sa bahay ko na lang siya gugupitan ng bangs kung ayaw talaga niya. Ang kuya namin umupo na agad dito at matagal na talaga niya gustong gupitan yung buhok niya. Ang tito sus namin nagpagupit na rin. Rata nag-iiyak din yan bago magupitan. Buti na nga lang ngayon nasanay na siya. Nga nila magpagupit dumiretso na kami dito sa bilihan ng electric fan. Dapat last week pa kami nakabili wala kasi ako makita nung gusto kong electric fan. Ang masikip sa kwarto hindi pwede yung stand fan na ginagamit namin lalong sisikip. Nang Daddy Reynash air ko na daw yung bilihin namin. Naman, huy, pang electric pan lang yung budget mo, daddy. Ko next time na pagkaya na ng budget. Pero pang kailangan dapat mas unahin pa. Din dito yung hinahanap kong electric pan pero dahil kailangan na nga namin, sige push na lang natin kung anong meron dito. Merong magamit sa kwarto at hindi na kami masikip pa sa pintuan. Nga namin bumili ng electric fan, kumain na din kami. Nga na mga bata Jollibee, kaso nga lang wala kaming maparkingan. Ang totoo talaga ayaw namin ng Jollibee, hindi nga kami nabubusog kaya naglomi na lang kami. Kaka-Jollibee lang din naman namin ng mga nakarang araw next time na lang ulit. Hanggang dito na lang mga ka-MK. Thank you for watching, kaya follow for more!